Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Oh, nakita niyo ba 'yon mga kabunyog, mga kababayan? Yung kumakalat na video clip, maiksi lang. Pero makikita mo, OA, overacting si Sara Duterte at ang mga DDS. Nasa ibang bansa niya na si Sara. Sa Kuwait yata yun eh. Ang daming nag-i-escort na mga security. Nagkakabitan, ang dami nila. parang, parang akala mo naman, akala mo naman, kailangang sobrang security ang ibigay mo kay Sara. Wala namang nagkaka-interes sa kanya. Oh. Pero yung tao, ayan, kukunti, kitang-kita. Wala halos tao. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Talagang itong si Sara Duterte, kahit sa ibang bansa, nagkakalat. Ha? OA, overacting. O, panoorin yung mga kabunyog, mga kabayan. Salamat po kami sa lahat ng sumusunod sa ating event ngayon. At ang presensya ng ating Vice Presidente, Sara D. Duterte. Ito nga mga kabunyog ang pag-usapan natin. Ha? Ito ang puntuhan natin. Ha? Ano yan? Grabe na. Nag-trending na. Trending na kasi nga pagkatapos magsalita ni Sara sa isang pagtitipon, ito yata yung sa Kuwait eh. Controversial yung biyahe niya na yan sa Kuwait eh. Bakit? Yan yung nagkasagutan sila ni Yussi Claire Castro. Kasi nga sinasabi ni Yussi Claire Castro na ang issue na dito kay Sara Duterte, habitual absences. Absent na ha. Laging absent na sa kanyang trabaho. Hindi na naasikaso ang kanyang trabaho sa pagka-vice president. Lagi nang nasa biyahe sa labas ng bansa. Alam niyo kung ano nakakatawa diyan? Ang sagot ni Sara Duterte, ano daw ang basis para sabihin ito ha? Sabi sa ABS-CBN, habitual absent saan? VP Sara says claim has no basis. Imagine niyo, wala daw basis, wala daw basihan na sabihin na siya'y pwedeng ireklamo na ng habitual absences. Wala daw legal basis. Anong walang legal basis? Halos nitong nakaraang mga buwan, wala na siyang tigil sa kababiyahe. Oh, ito lang yung ilan sa mga tampok. Ilan tong March pa lang, ilang balik-balik siya sa The Hague, the Netherlands. Okay lang yon, pwedeng maunawaan, binibisita yung kanyang ama. Pero yung Qatar, May 26, June 11, Kuala Lumpur, Malaysia, June 20, Melbourne, Australia, July 27, South Korea, July 9, The Hague na naman. Tapos nitong August 15, dinideny niya pa ito. Nung una, dinideny niya ito. Nang sinabi ni Yussi Claire Castro na pupunta siya ng Kuwait, may biyahe na naman. Sabi niya, huwag kang mag-fake news, saan mo kinuha yung balita na yan. Pero totoo naman, bumiyahe siya ng Kuwait noong August 15. August 15, nung nakaraang araw lang. At ito nga yatang controversial na ito na video clip, ay biyahe niya ito sa Kuwait. Kukunti ang tao, nagsalita siya doon, nagsalita siya. Pagkatapos niya magsalita, in-escortan siya palabas. So sandamakmak na ang daming mga DDS na nagkapit-kapit na kamay. Ini-escortan siya palabas, sinisecure. Ano bang kay Sara at kailangan mong i-secure? Bakit? May banta ba sa buhay niya? Siya pa nga yung nagbabanta eh. 'Di ba? Siya nga yung may kaso ng nagbabanta sa buhay ng presidente at ni Lisa Araneta at ni Romualdez eh. Pero yung mga DDS kung makapag-secure sa kanya, OA. Kaya laman ngayon ng mga tawanan nitong mas marami pa yung security kaysa sa tao. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, itong itong issue na ito ng pagbiyahe ni Sara. Paano mo naman
sasabihin niya, naaasikaso niya naman. Nakakatawa nga yung paliwanag ng ano dyan nung spokesperson ng OVP. Yung tagapagsalita ng Office of the Vice President, si Castelo ba yun? Attorney Castelo? Sabi ni Attorney Castelo, hindi naman daw nagpapabaya ang Vice Presidente. Kahit naman daw nasa ibang bansa, minamanage sila yung opisina nila. Kahit ano daw, ghost lang. Imagine niyo yung ganyang sasabihin ni halos doon na siya nag-oopisina sa labas ng bansa. Ano pang nagagawa niya sa Pilipinas? Doon na siya. Ang palusot ni Sara Duterte, ang palusot niya, nasa mandate niya naman daw kasi yun bilang Vice President. Kasi kailangan niyang pakinggan ang reklamo kasi grabe daw ang reklamo ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Kaya kailangan niya raw talagang puntahan ito at kausapin. Bahagi daw yan ng kanyang mandato. Pinapalusot pa, sinasabi pa ni Sara, wala namang gastos dyan ang pera ng gobyerno. Wala namang gastos dyan sa pera ng bayan. Sariling gastos niya daw. Pero imposible yan. Imposible yan. Sigurado kahit papano may gastos dyan galing sa pera ng bayan sa dami ng kanyang entourage, sa dami ng kanyang security, sa dami ng kanyang sa dami ng kanyang staff na kasama. Sasabihin mo walang gastos ang gobyerno dyan. Sus. Kaya nga hinihingi nga ni Congressman Ronaldo Puno pakilabas ng report, pakilabas ng detalye. Saan ka pumunta? Anong mo? Sinong mga kasama mo? Yung detalye. Ayaw naman ilabas ni Sara, hindi naman daw yun pwede. Kung public official ka, kapag hinihingi ang mga ganyang bagay, hindi ka matatakot or hindi ka mag-refuse. Hindi ka aayaw kasi kung gusto mo talagang ipakita na above board, wala talaga namang itong mga kasama ko, lahat yan sagot namin ng gastos. Ayaw niyang ilabas. Ang sabi niya, hindi raw yung pwedeng ilabas, confidential daw yun. Ay, public official ka, dapat maging bukas ka kung hinihingan ka ng detalye kung anong lakad mo, saan ka pumunta, anong sadya mo doon. Kaya lang yun na nga Siyempre feeling si Sara Duterte. Alam nyo, mula pa ito nang nasa Davao sila, feeling nila mga hari, reyna, prinsesa, prinsipe sila, yung pamilya Duterte. Hindi talaga sila nasanay ng sinasabing public accountability, pananagutan sa bayan. Anyway, kaya ngayon, ayan, OA. Kitang-kita, kukunti ang tao, mas marami pa ang security. Okay, mga kabunyog, ito ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.